Ang Roma ay huminga fundo. Sa gitna ng mga marmol na haligi ng Vatican, sa ilalim ng bughaw na langit ng Mayo, ang puting usok ay sumingaw mula sa tsimenya ng Sistine Chapel. Isang matandang babae ang napaluha. Isang batang lalaki ang napasigaw sa galak. Mula sa St. Peter's Square hanggang sa pinakahuling sulok ng internet, tumigil ang mundo upang makinig sa pangalan na babanggitin mula sa logya, Pope Leo XIII. Tahimik ang mga komentador sa RIE. Isang reporter mula sa Argentina ang bahagyang nag-angat ng kilay, bago mahinang bumulong sa mikropono, walang may inaasahan nito. Si Leo, isang dating obispo mula sa Chicago, kilala lamang sa maliit na lupon bilang isang tagapagtanggol ng liturhiya at tagapagsalita ng malinaw na doktrina. Hindi siya celebrity cardinal. Wala siyang social media. Hindi rin siya lumalabas sa mga headline. Pero ngayong gabi, ang kanyang mukha ay sumabog sa lahat ng screen ng mundo, isang mukha ng katahimikan at intensyon. Sa likod ng makapal na pinto ng kanyang bagong tirahan, tahimik na naglakad si Pope Leo XIII, sinusundan ng 2 aide. Hindi pa siya nakapagsalita sa media. Hindi pa siya nagbigay ng anumang pahiwatig kung anong direksyon ang tatahakin niya. Pero sa ilalim ng kanyang mata ay ang bigat ng kaalaman at isang plano na nabuo bago pa man siya nahalal. Handa na ang Clementine Hall para bukas, Your Holiness, sabi ng aide habang binubuksan ang pinto sa kanyang bagong opisina. Siguraduhin mong walang kamera, sagot ni Leo, hindi tumitingin. At walang bulungan sa tainga. Gusto ko silang makita. At marinig. Yes, Your Holiness. Sa kabilang dako ng lungsod, isang matandang kardinal na si Giovan Battista Rier, nakaupo sa kanyang tanggapan, binabasa ang anunsyo ng Vatican. Marahan niyang inilapag ang papel at tiningnan ang larawang nasa kanyang mesa, isang larawan nila ni Pope Francis, magkasamang nakangiti sa isang conference sa Nairobi. Mabilis ang mga araw, bulong niya. Pero mas mabilis ang pagbabago. Isinara niya ang ilaw. Bukas, kailangan niyang harapin ang bagong Santo Papa. Maaga pa lang ng sumunod na araw, nanginginig ang Vatican sa ingay ng mga haka-haka. Sa mga koridor ng Kurya, bulong-bulungan. May ilan na natuwa sa pagkakatalaga ni Pope Leo XIII, isang simbolo ng pagbabalik. Ngunit marami ang tahimik, nagmamasid. Sa mga CAF malapit sa St. Peter's, nagsimula ng magsulat ang mga kolumnista, Back to the Past. The Surprise Pope, ang tahimik na bagyo. Sa maliit na kwarto ng Domus Sancta Marthae, nagdarasal si Leo sa dilim. Wala pang 6 na oras mula sa kanyang pagkakaupo, muling binabalikan ng kanyang isip ang isang misa na kanyang dinaluhan ng lihim, 2 buwan bago ang conclave, isang misa sa isang maliit na parokya sa Alemanya. Naalala niya ang altar, gawa sa acrylic. Ang kanta, pop love song na may solo guitar. Ang pari, nagbiro bago ang konsagrasyon, okay, ngayon tayo na ang gumaganap kay Jesus. Hindi iyon galit ang naramdaman ni Leo noon. Hindi pagkutya. Ang nadama niya ay lungkot. Malalim na pangungulila. Para bang isang bagay na mahalaga ay unti-unting nawala, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pagkalimot. Kumatok ang aide. Holy Father. Handa na po ang Clementine Hall. Tumayo si Leo. Walang isinuot na pluvial o gold cassock. Isang simple at malinis na puting kasuotan ang pinili niya. Walang script. Walang papel. Hawak niya lamang ang kanyang rosaryo sa kaliwang kamay. Naglakad siya sa kahabaan ng koridor, tahimik, bawat hakbang ay parang tumatama sa kahapon. Sa bawat larawan ng mga dating papa sa dingding, bahagya siyang tumigil, tumango, at nagpatuloy. Hanggang sa marating niya ang pinto ng Clementine Hall. Bumukas ito. 130 lalaki ang naroon. Lahat ay tumayo. Lahat ay tahimik. Sumulyap si Pope Leo XIII sa buong silid. Hinintay ang katahimikan na magsalita muna. At pagkatapos, marahan siyang huminga, tumayo sa gitna ng sahig, at sa tinig na hindi mataas ngunit malinaw, sinabi niya. Ang Espiritu Santo ay hindi sumasalungat sa sarili. Nagpalitan ng tingin ang mga kardinal. Isa ang sumimangot. Isa ang umiling. Pero walang kumibo. Patuloy si Leo. Ngunit tayo madalas hindi nakikinig. Mula roon, nagsimulang mabago ang hangin sa Vatican. Ang mga hakbang ni Pope Leo XIII ay hindi malakas ngunit buo. Ang kahabaan ng koridor patungo sa Sala Clementina ay tila humihina sa pagitan ng bawat yapak. Sa likod niya, 2 lang ang kasama, isang aide na may hawak ng maliit na itim na kwaderno at isang Swiss guard na tahimik na tumatanod.
Sa loob ng Clementine Hall, nakaupo na ang mga kardinal. Ang ilan ay tahimik na nagdarasal, ang iba ay nag-uusap sa mababang boses, mga hinala at pag-aalalang ibinubulong sa pagitan ng mga buntong hininga. Ang marmol sa ilalim ng kanilang mga paa ay malamig, ngunit ang hangin ay mainit sa tensyon. Sigurado ka bang wala siyang prepared statement? Tanong ni Cardinal Ludovico, isang matandang prelado mula sa Milan, sa katabing si Cardinal Jose ng Ghana. Wala akong narinig. Wala ring nakausap na may alam, sagot ni Jose. Tahimik siya mula noong hapon ng anunsyo. Ni hindi nagbigay ng official greeting sa college. Yun ang tangilang nasabi ni Ludovico habang inaayos ang kanyang crux pectoralis. Hindi siya si Francis. Bumukas ang pintuan. Lahat ay tumahimik. Pumasok si Pope Leo XIII, payat, tuwid ang likod, walang anumang adornment sa kanyang suot kundi ang isang simple at malinis na puting kasok. Walang scroll, walang aid na bumubulong, at higit sa lahat, walang ngiti sa labi. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig, ngunit malinaw. Hindi siya naglakad para mapansin. Naglakad siya para magsimula. Tumayo ang lahat. Tumango siya bilang pagbati. Umupo sa gitnang upuan sa ilalim ng fresko ng tagpo sa Damasco. Walang mikropono. Walang musika. Tanging ang mga alingawmaw ng hininga at pag-upo. Mga kapatid ko, panimula niya, mahinahon, ngunit tumatagos. Hindi ako narito upang ibigay ang mga plano ko. Narito ako upang sabihin kung bakit kailangan tayong magdesisyon, sama-sama, ngunit hindi nakabunton sa kalituhan. Nagpalitan ng tingin ang ilang kardinal. Isa sa mga nakababatang kasapi ng college, si Cardinal Alonzo, bahagyang isinandal ang ulo sa gilid, pilit unawain kung saan pupunta ang talumpati. Ang synodality ay isang kagandahang binuo sa pakikinig, wika ni Pope Leo XIII. Ngunit ang pakikinig ay hindi pagboto sa katotohanan. Hindi ito paligsahan ng opinyon. Isang bahagyang pagkilos mula sa bandang kanan ng silid. Isa, dalawa, tatlong kardinal ang nag-ayos ng upo, tila hindi komportable. Si Cardinal Rear, bagamat may halong kaba, ay nanatiling nakatingin diretsyo sa Papa. Hindi ito ang unang beses na may narinig siyang ganito. Ngunit ngayon, ito ay nagmumula sa upuan ni Pedro. In the last few years, pagpapatuloy ni Leo, the line between compassion and confusion has blurred. We tried to be kind. In doing so, we became vague. Mula sa kanyang dibdib, kinuha niya ang isang maliit na papel, hindi printed, kundi may sulat kamay. Sa ilang mga lugar, sabi niya, ang altar ay naging entablado. Ang Eukaristya, isang simbolo ng pagdiriwang sa halip na sakripisyo. At ang panalangin ay pinapalitan ng opinyon. Hindi ito sigaw. Hindi ito galit. Ngunit sa bawat salita ay tila nabibitak ang bawat inaakalang ligtas na pader ng katiyakan ng mga nakikinig. Isang parokya sa Germany, anya, isang misa ang ginanap. Acrylic na altar. Pop song na solong gitara. At isang parig nagsabi bago ang konsagrasyon, okay, ngayon tayo ang gumaganap kay Jesus. Maraming hindi na nakatingin sa kanya. Isa sa mga kardinal ang pumikit, mariing kinagat ang labi. Ang iba, tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng Papa sa harap nila. Ngunit si Leo ay hindi nag-atubili. Hindi ko kinukondena ang mga parokyang ito. Hindi ko kinukondena ang mga taong gustong magsamba. Ngunit kinukondena ko ang paglimot. Sapagkat ang misa ay hindi atin upang i-edit, ito ay isang kayamanang minana. Tiningnan niya ang mga mukha sa harap niya. Mga matanda, mga veterano ng kurya, mga nakilahok sa parehong sinod noong 2021 tandang bawas 2023. Ang ilan ay dating kakampi ni Pope Francis. Ang ilan ay palihim na naghintay ng pagbabago. At ngayon narito ang pagbabago, hindi bilang bagyo, kundi bilang isang malamig na simoy na pumapasok sa bitak ng kahoy na kahapon. Ang simbahan, anya, ay dapat makinig sa sakit ng mundo. Ngunit hindi dapat maging salamin ng kalituhan ito. Tumigil siya. Wala pang 30 minuto mula sa kanyang pag-upo, ngunit parang isang siglo ang lumipas. Ang huling desisyon sa simbahan, wika niya, ay hindi pag-aari ng isang kolektibong kami. Ito ay taglay ng mga tagapagmana ng mga apostol, at higit sa lahat, ng upuan ni Pedro. Ang ilang kardinal ay tahimik na nagpalitan ng tingin. Isa sa kanila, si Cardinal Brenner mula sa Vienna, ay bahagyang tumayo para uminom ng tubig. Walang nagsalita. Inilalabas ko ito hindi upang buwagin, kundi upang pag-isahin, sabi ni Pope Leo XIII.
Hindi ako narito upang tapusin ang anumang ginawa ng nauna sa akin. Ngunit ako ay narito upang linawin kung alin ang dapat manatili at alin ang dapat ituwid. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Naglakad papunta sa gitna ng silid. Walang sinusunod na script. Marahan ang kanyang mga hakbang. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo ang isang grupo ng mga kardinal mula sa Africa, Asia, at Latin America, mga rehiyon na may sari-saring ekspresyon ng pananampalataya. Ang pagkakaiba ay hindi panganib, wika niya, ngunit ang disoryentasyon ay panganib. Isang bahagyang katahimikan, mas matindi kaysa sa lahat ng sinabi. Isang task force ang ilulunsad. Binubuo ng mga moral theologian, canon lawyers, at obispo mula sa bawat kontinente. Hindi upang muling baguhin ang pananampalataya, kundi upang linawin ito. Ipagtatanggol natin ang awa. Ngunit hindi natin isusuko ang katotohanan. Bumalik siya sa harap, at sa huling pagkakataon ay tumingin sa kanila, parang isang guro na tinititigan ang kanyang klase bago ibigay ang pagsusulit. Hindi natin maililigtas ang lumulubog na mundo sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Sa dulo ng kanyang paningin, isang maliit na bulungan. Papaghasyan niya ang simbahan bago niya pa pinainit ang kanyang upuan, sabi ng isang kardinal sa kanyang katabi. O marahil. Ililigtas niya ito, sagot ng isa. Hindi sumagot si Pope Leo XIII. Umupo siya. Tumahimik ang lahat. At sa kalmadong tonong hindi kailanman kumilos para pumalakpak, ang mundo ay nagsimulang maramdaman na ito ay hindi isang papa ng pagpapagaan, kundi ng pagsisiyasat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw sa Roma, nakaayos na ang buong Vatican Press Office. Isang hindi inaasahang pahayag mula sa Apostolic Palace ang ipapadala sa buong mundo. Wala sa schedule. Walang embargo. Sa halip, isang direktang mensahe, sa anyo ng isang dokumentong may selyo ng Fisherman's Ring at pirma ni Pope Leo XIII sa ibaba, sulat kamay. Ang headline ay simple ngunit matalas, ad fidem claritatem, para sa kalinawan ng pananampalataya. Ang unang linya ng dokumento ay malinaw, ang simbahan ay hindi isang parlamento. Ang katotohanan ay hindi ipinapasa sa pamamagitan ng boto. Sa loob ng 22 puntos, inilatag ni Pope Leo XIII ang kanyang unang 3 direktiba. Una, ang sinodalidad ay pinahahalagahan bilang proseso ng pagkikinig, ngunit ang final discernment, sa mga bagay na doktrinal, ay hindi maaaring iwan sa kolektibong opinyon. Ang kapangyarihang humatol at magturo ay nananatili sa mga tagapagmana ng mga apostol, sa ilalim ng pamumuno ng successor of Peter. Ikalawa, ang liturhiya, na naging masyadong marupok sa kamay ng malikhaing pagkukusa, ay kailangang ibalik sa kanyang pinanggalingan, hindi upang alisin ang lokal na kulay, ngunit upang muling tukuyin ang pakay nito, sakripisyo, hindi pagtatanghal. Ipinapanumbalik niya ang Latin bilang mahalagang bahagi ng anyo ng misa sa buong mundo, hindi sa pilitan sa lahat, ngunit palagi ang iniaalok bilang opsyon. Isang simbolo ng kabuuan, hindi ng pagkakawatak-watak. Ikatlo, isang bagong tanggapan sa ilalim ng Congregation for the Doctrine of the Faith ang bubuin, isang task force na binubuo ng mga moral theologian, canon lawyers, at mga obispo mula sa bawat kontinente. Layunin nitong bumalangkas ng malinaw na pahayag sa mga usaping doktrinal na naging malabo nitong mga nakaraang taon, lalo na sa larangan ng moralidad, sakramento, at pastoral application. Wala pang isang oras matapos mailabas ang dokumento, umabot na ito sa bawat outlet ng balita. IE, Linan, Al Jazeera, Yalian. Sa Vatican Radio, binasa ito ng buo. Sa mga social media, nag-umpisa ang baha ng reaksyon. Sa Chicago, isang grupo ng mga kabataang Katoliko mula sa isang tradisyonal na parokya ay nagtipon sa chapel, umiiyak sa tuwa. He's bringing it back, bulalas ng isa. Finally, someone is not afraid. Sa Berlin, isang kilalang teologo ang nagpahayag ng pagkabahala sa live interview. Ang sinodalidad ay hindi lamang istruktura, ito ay isang bagong kultura sa loob ng simbahan. Ang pagbabalik sa top-down ay maaaring makasakal. Sa Manila, isang kilalang paring progresibo, si Edgardo Marquez, ay tumayo sa pulpito at, habang mahigpit na hawak ang Biblia, ay nagsalita sa kanyang kongregasyon, panahon ng panalangin. Hindi pagkakawatak-watak. Hindi ito panahon upang mamili ng panig, kundi upang muling pakinggan ang banal na espiritu. Sa Vatican, ang Curia ay nagalit, nahati, natahimik. Sa isang pribadong silid sa Domus Sanctae Marcae, muling nagtipon ang ilang matataas na opisyal ng simbahan, hindi formal, hindi opisyal, ngunit may bigat.
Isa sa kanila ang bumulong, "He is moving faster than we imagine." Mas mabilis kaysa kay Francis, tanong ng isa. Hindi. Mas tuwiran. Mas walang preno, sagot ng isa pa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Pope Leo XIII ay nanatiling tahimik. Habang nagkakagulo ang mga headline, siya ay nasa kanyang kapilya, nagdarasal ng mag-isa sa harap ng krusipihong kahoy. Naka-off ang kanyang telepono. Walang kamera. Wala ring audience request na tinanggap. Para bang pagkatapos ng pagsabog ng mga salita, bumalik siya sa katahimikan. Bandang hapon, sa maliit na kapilya sa Naples, isang matandang madre ang nagtanong sa kanyang superior, sino nga ba siya? Ano ang dala niya? Sumagot ang superior, hindi bagyo, kundi palihim na apoy. Samantala, sa Africa, isang obispo mula sa Kenya, si Bishop David Matu, ay naglabas ng bukas na liham. Ang tunay na pagkakaisa ay nangangailangan ng matibay na pundasyon. Kung nawawala ang sentro, lahat ay umiikot sa kawalan. Sa Buenos Aires, ang dating lungsod ni Pope Francis, ang reaksyon ay emosyonal. Sa labas ng isang simbahan, isang babae ang lumapit sa kamera, luha ang mata. Hindi ito laban ni Francis. Pero masakit. Parang binawi. Ngunit hindi lahat ay tumutol. Sa Warsaw, sa isang youth vigil, binasa ng isang seminarista ang dokumento ni Pope Leo XIII ng buo, habang ang mga nakikinig ay may hawak na kandila. Isang linya ang tumatak sa kanila, ang awa na walang katotohanan ay pagkaawa. Ngunit ang awa na kasama ang katotohanan, iyan ay tunay na pag-ibig. Isang matandang parokyano sa Krakow ang sumigaw mula sa likod, "Yan ang simbahan ko." Sa Rome, kinagabihan, sa loob ng isang silid sa Apostolic Palace, nagtanong ang isang aide habang sinusuri ang Global Reaction Report, "Your Holiness, gusto niyo po bang magbigay ng pahayag?" Tumingin si Pope Leo XIII sa labas ng bintana. Ang araw ay halos lumulubog, ang liwanag ay ginintuang tumatama sa kupola ng St. Peter's. Hindi, sagot niya. Hayaan mong magsalita ang katahimikan. Mas maraming nakikinig ngayon kaysa dati. Kinabukasan, muling nagbukas ang Clementine Hall para sa ikalawang closed-door gathering. Wala na bang suspension? Tanong ni Cardinal Carballo sa kanyang aide habang naglalakad. Wala raw, sagot nito. Diretso ang lakad ng Santo Papa. Pagpasok ng silid, walang banda, walang insenso, walang dekorasyon. Ngunit may bigat. Para bang bawat sulok ng silid ay saksi sa pagbabalik ng isang lakas na matagal nang iniiwasan, ang otoridad. Nang dumating si Pope Leo XIII, agad siyang dumiretso sa gitna. Hindi siya umupo. Ang mga desisyong ito, anya, ay hindi tinatapos ang diwa ng pakikinig. Pero ang pakikinig na walang direksyon ay nauwi sa pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay hindi mapagkalinga. Ito ay mapanganib. Tahimik ang mga kardinal. May ilan na tila handa ng magsalita, ngunit walang tumayo. Sa mga darating na linggo, pagpapatuloy niya, maglalabas tayo ng unang dokumento ng Theological Task Force. Isang pahayag sa kasal, kasalanan, at pagtanggap. Isa, dalawa, tatlong kardinal ang hindi nakapagpigil, nagtama ang mga tingin. May kaba. May pag-asa. May galit. Ang layunin ay hindi upang putulin ang dialogo, sabi ni Pope Leo XIII, kundi upang tapusin ang kalituhan. At sa pagkakataong ito, walang kumontra. Sa labas, ang kampana ng St. Peter's ay tumunog sa oras ng Angelus. Sa loob, isang bagong tunog ang pumalit, ang tunog ng paghinga ng isang simbahang muling hinuhubog, hindi ng kaguluhan, kundi ng katiyakan. Sa isang malamig na gabi sa Chicago, ang mga ilaw ng St. Catherine's Parish ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa gitna ng chapel, mga kabataang Katoliko ang nagtipon, may ilan na lumuhod, may ilan na nag-aawitan, ngunit lahat ay tila hawak ng isang damdamin, kagalakan. Ang balita ng mga reforma ni Pope Leo XIII ay dumating na parang tag-ulan matapos ang matagal na tagtuyot. Hindi ko akalain na maririnig ko ulit ito mula sa Vatican, bulong ni Jordan, isang seminarista, habang tinuturo sa screen ang linyang muling nagpapatibay sa Latin Mass. Akala ko kami lang ang may ganitong pananampalataya, sagot ni Elaine, isang chore leader na may hawak na rosaryo. Pero hindi pala kami iniwan. Ang kanilang pari, si L. Thomas, ay lumapit mula sa likod ng altar. Mga anak, anya, huwag natin itong ituring na tagumpay sa laban. Ito ay paanyaya sa mas malalim na pananampalataya. Huwag maging mayabang. Maging mas banal. Sa Manila, isang ganap na magkaibang tanawin.
Sa isang maliit na kumbento sa Quezon City, si Ea Edgardo Marquez ay nakaupo sa harap ng altar, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Sa kanyang tabi, 3 madre ang nagdarasal ng rosaryo. Sa likod, 4 na pari ang nakatingin sa kanya, tahimik, nag-aabang. Pakiusap, anya, huwag tayong agad humusga. Hindi ito digmaan. Hindi ito pagtatakwil. Ito ay hamon kung paano natin pananatilihin ang puso sa gitna ng paglilinaw. Ngunit hindi lahat ay kayang tanggapin yon ng ganoon kadali. Bakit parang binabaliwala ang ating mga pakikinig? Tanong ng isang batang pari. Hindi ba tayo'y tinuruan na makinig sa gilid ng lipunan? Makinig, sagot ni Edgardo. Pero hindi lahat ng bulong ay dapat sundin. Ang pagninilay ay mas malalim kaysa pakiramdam. Samantala, sa Berlin, nagtipon ang mga estudyante ng teolohiya sa isang lecture hall ng Catholic Academy. Sa gitna ng silid, si Ray Hans Müller, isang kilalang teologo, ay nagpapaliwanag ng konteksto ng mga pahayag ni Pope Leo XVI. Hindi ito simpleng konserbatibong tugon, anya. Ito ay teolohikal. May lohika. Ngunit hindi lahat ng teolohiya ay pastoral. Tumayo si Maria, isang estudyante na galing sa Nigeria. Sa aming komunidad, sabi niya, ang pastoral ay nakatali sa katotohanan. Hindi kami humahanap ng papuri kundi direksyon. Siguro iyon ang gustong ibalik ni Pope Leo. Nagkatinginan ang ilan. Tumango ang ilan. Ang iba nanatiling tahimik. Sa Lagos, Nigeria, sa ilalim ng init ng araw, isang grupo ng mga kabataan mula sa St. Dominic's Youth Ministry ay nakatayo sa lilim ng simbahan, binabasa ang mga sipi ng Ad Fidem Claritatem gamit ang kanilang mga cellphone. Ang tanong, sabi ni Damilola, ang youth leader, ay hindi kung gusto natin ang direksyon, kundi kung handa tayong sundin ito. Ang liturhiya namin dito ay may awit, sayaw, kultura. Paano yun? Tanong ng isa. Hindi naman niya sinabing alisin ang kultura, sagot ni Damilola. Ang sabi niya, ibalik ang sakripisyo sa gitna ng misa. Pwede pa ring sayaw, pero para kay Kristo, hindi para sa audience. Sa Buenos Aires, ang damdamin ay mas personal. Sa labas ng isang simbahan na minsang dinaluhan ni Pope Francis noong siya'y arsobispo pa, may mga bulaklak at kandila sa ilalim ng kanyang larawan. Minahal namin siya dahil pinuntahan niya kami, sabi ni Lucia, isang organizer ng komunidad. Hindi dahil sa doktrina niya, kundi sa yakap niya. Ngunit si Leo ba'y hindi rin galing sa mga dukha? Tanong ng isa. Baka nga pareho sila ng puso, sabi ni Lucia. Pero magkaiba ng tinig. Sa loob ng Vatican, si Pope Leo XVI ay nasa kanyang tanggapan, binabasa ang mga ulat ng pandaigdigang reaksyon. Nakalagay sa kanyang mesa ang mga compilation ng feedback mula sa mga nunciature sa mahigit 100 bansa. Bawat ulat ay iba-iba, tuwa, takot, pagkalito, galak. Lumapit ang kanyang aide. Your Holiness, may gustong makipagpulong mula sa Latin America. Tingnan mo kung sino. At kung bakit, sagot niya, hindi inalis ang tingin sa dokumentong hawak niya, isang sulat mula sa isang parokya sa Uganda, pasasalamat sa pagbabalik ng liturhiyang may katahimikan. Tumigil siya. Inilapag ang sulat. Tumingin sa crucifix sa dingding. Hindi ito isang pagkilos ng kapangyarihan, mahinang bulong niya, kundi isang pangako. Maya-maya, pumasok ang kanyang sekretarya, bitbit ang kopya ng isang editorial mula sa New York Times, The Gatekeeper Pope, Bold or Blind. Iniabot ito sa kanya. Binasa niya ang unang linya at mumiti. Let them speak, anya. Pero hayaan mong tayo ang makinig. Sa koridor ng Vatican, si Cardinal Giovan Battista Rier ay naglalakad kasama si Cardinal Carballo. Magkahalong kabiguan at pag-aalala ang nasa kanilang mukha. Mas malalim ito kaysa sa inakala ko, bulong ni Rier. O mas totoo, sagot ni Carballo. Ang problema, patuloy ni Rier, ay kung saan tayo pupunta kapag ang alinggaw ng pagtuturo ay nagsimulang magkaroon ng iba't ibang tono. Hindi ba't iyon niya ang inaayos niya? Tanong ni Carballo. Siguro. Pero sa ganitong bilis, baka mawalan tayo ng hininga bago tayo makarating. Lumipas ang mga araw at ang balita ay hindi pa rin humuhupa. Ang mga headline ay nagpapalit-palit ng tono araw-araw, a church rekindle. Reform or retrenchment. A backward leap. A return to form. Ngunit sa mga puso ng mga mananampalataya, mas personal ang tanong. Sa isang ospital sa Sao Paulo, isang nurse ang nagtanong sa paring dumadalaw, masama bang umaasa akong maibalik ang dating simbahan?
Sa isang barko sa karagatan ng Pacific, isang matandang lalaking misyonero ang nagpatugtog ng Gregorian chant habang nagsusulat ng homily. Sa isang refugee camp sa Lebanon, isang batang babae ang nagtanong sa madre, ano po ang ibig sabihin ng Latin Mass? Ngunit sa lahat ng lugar, isang bagay ang malinaw, gumagalaw ang simbahan. Hindi pa tapos ang paggalaw. Hindi lahat ay sumasang-ayon kung ito ba'y pasulong, paatras, o pakanan. Ngunit hindi ito pananatili. Sa harap ng dagat ng opinyon, si Pope Leo XIII ay nakatayo sa kanyang opisina, nakaharap sa bintana, tahimik. Sa kanyang mesa, isang maliit na kwaderno ang bukas. May isang pangungusap na isinulat niya sa ilalim ng araw. Ang bawat kilusang mula sa espiritu ay hindi palaging tanggap sa simula, ngunit palaging magdadala ng liwanag kung totoo. At habang bumababa ang gabi sa Vatican, nagmingming ang ilaw sa silid na iyon. Hindi dahil sa liwanag ng kamera, kundi dahil sa panibagong liwanag ng paninindigan. Sa likod ng makakapal na kortina ng Curia Romana, hindi katahimikan ang namamayani, kundi pigil na bulungan. Sa bawat hallway, sa bawat tanggapan, sa bawat mesa ng kape sa ilalim ng mga arkong marmol, naroon ang tensyon, hindi palantad, pero lumalalim. Si Cardinal Giovan Battista Rier ay nakaupo sa isang lumang upuang yari sa kahoy sa kanyang opisina. Nakabukas ang isang bintana, at ang simoy mula sa Vatican Gardens ay tila hindi sapat upang palamigin ang bigat ng kanyang iniisip. Sa harap niya, isang kumpol ng papeles, mga kopya ng mga bagong atas ni Pope Leo XIII, mga liham mula sa mga obispo, at memo ng mga darating na pulong. Isang aide ang kumatok. Eminence, si Cardinal Carballo po ay nasa labas. Nais po kayong makausap. Ipasok siya, mahinang sagot ni Rier. Pumasok si Cardinal Jos Rodriguez Carballo, hawak ang isang folder na may marka ng Congregation for Institutes of Consecrated Life. Umupo siya sa tapat ni Rier. May ulat ako mula sa Latin America. May mga komunidad na nalilito sa mensahe. May ilan na umaalis sa mga parokya. Ang iba'y galit, ang iba na may natatakot, panimula niya. Hindi ako nagugulat, sagot ni Rier. Hindi ito ang pagbabago na dahan-dahang pinalambot. Ito'y parang matalim na hangin na sumisingit sa lahat ng bitak. Tahimik si Carballo. Marahang inilatag ang folder sa mesa. Ayoko sanang sabihin ito, anya, pero may ilan na nagsasabing bumabalik tayo sa simbahan ng kontrol, hindi ng pangangalaga. Napailing si Rier. Hindi ko pa rin alam kung siya ay pastol o tanod. Ngunit malinaw na alam niya kung saan siya papunta. Lumipas ang ilang saglit bago nagsalita ulit si Carballo. Ang problema ay hindi kung tama siya o mali, sabi niya. Ang problema ay kung handa ang simbahan na lumiko ng ganito kabilis. Habang lumalalim ang gabi sa Vatican, isang lihim na pagpupulong ng ilang teologo ang isinagawa sa isang silid-aklatan malapit sa Pontifical Gregorian University. Hindi opisyal, hindi inanyayahan ng Curia, ngunit pinuno ng mga kaisipan. Ang mismong ideya ng synodality ay naging bahagi ng ecclesiology sa modernong panahon, sabi ni Rinaldi, isang Italian ecclesiologist. Kung babalikan natin ang Trent at Vatican hindi tayo unlad. Ang laiko ay nararapat magkaroon ng boses. Ngunit hindi ba't ang tinig ng laiko ay mahalaga lamang kung ito ay nakaugat sa doktrina? Tanong ni Emmanuel, isang Dominikanong teologo mula sa Uganda. Ang simbahan ay hindi konsultasyong politikal. Isang babaeng teologong Amerikana ang tumayo, bitbit ang kanyang tablet. Hindi natin dapat gawing binary ito, anya. Hindi ito tradisyon laban sa pagbabago. Ang tanong ay, sa lahat ng tinig na naririnig natin ngayon, alin ang dapat nating sundin bilang simbahan ng Diyos? Tahimik ang silid. Sapagkat iyon nga ang tanong. At wala pa ring tiyak na sagot. Sa kabilang dako ng Vatican, si Pope Leo XIII ay naglalakad sa loob ng archives. Wala siyang kasamang aide. Isang gwardiya lamang ang nasa pinto. Sa kanyang kamay ay may lumang sulat mula kay John Paul II, isang talumpati na nagbabala sa panganib ng kagandahang loob na nawalan ng ugat. Binasa niya ito ng buo bago marahang ibinulsa. Pagbalik niya sa kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang kalihim. Holy Father, anya, may ilang miyembro ng Curia na nais makipagkita. Alam ko, sagot ni Leo. Sila ay may karapatang magsalita. At ako, tungkulin kong makinig. Isa sa kanila ay si Cardinal Rier. Sabihin mo sa kanya, ani Leo, dumaan siya bukas sa aking tanggapan. At huwag siyang magdala ng dokumento. Gusto ko lang siyang kausapin.
Kinabukasan, bandang alas 9 ng umaga, dumating si Rear sa opisina ni Pope Leo XIII. Walang litanya ng imbitasyon. Isang maikling sulyap lamang ng mga gwardiya, at pinapasok siya. Nakita niya si Leo na nakaupo sa harap ng isang mesa, walang papel, walang mikropono. Tanging isang tasa ng tsaa sa gilid, at isang krusipiho sa gitna ng mesa. "Eminence," bati ng Papa. "Umupo ka." Umupo si Rear. Ilang sandali ang lumipas bago may nagsalita. "Hindi ko lalagyan ng palamuti ang sinabi ko," simula ni Rear. "Mas mabilis ito kaysa sa kayang tanggapin ng maraming bahagi ng simbahan. Ang laiko ay nalilito. Ang klero ay nahahati. Kahit kami rito, hindi alam kung dapat kaming tumahimik o magsalita." Tumango si Leo. "At tama kang magsalita. Ngunit tanungin kita, Giovan, kung tayo ay tumigil sa gitna ng kalituhan, ano ang ating iniiwan sa mga anak natin?" "Maaaring tama ka," sagot ni Rear. "Ngunit ang katotohanan na itinuturo natin ay hindi laging kailangang idikta sa isang utos. Minsan, ito'y inilalapit ng may pasensya." "Pasensya," sagot ni Leo. "Ngunit hindi pag-urong. Ang kabutihan ay hindi kailanman umaabante kapag nag-aalangan ang tagapagturo." Tahimik silang dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang tanging narinig. Minsan, dagdag ni Leo, mas madaling tanggapin ang kalabuan. Kasi hindi ito nakasasakit. Pero ang pag-ibig na ayaw masaktan ay pag-ibig na hindi nagliligtas. Hindi sumagot si Rear. Ngunit sa kanyang mata, may bahagyang paggalang. Wala siyang narinig na galit, wala ring pagmamalaki. Tanging paninindigan. "Bibigyan ko ang simbahan ng panahon para huminga," sabi ni Leo. "Pero hindi ko ibibigay ang katotohanan bilang pakete ng opinyon. Hindi iyon awa. Iyon ay pagtakas." Umalis si Rear nang hindi dala ang kasagutan na inaasahan niya. Pero dala niya ang isang kumpirmasyon, ang lalaking nasa upuan ni Pedro ay hindi lalaro ng politika ng simpatya. Hindi rin siya pupunit ng mga tulang isinulat ng kanyang mga nauna. Ngunit gagamit siya ng tinta na mas matapang. Kinagabihan, tumawag si Rear kay Cardinal Carvalho. "Gaano na tayo kalalim sa pagbabagong ito?" tanong niya. "Palagay ko," sagot ni Carvalho, "hindi na ito tungkol sa lalim. Ito ay tungkol sa ugat." Sinusubukan niyang muling ikabit ang simbahan sa pinagputulan nito. Ang tanong, bulong ni Rear, ay kung tayo pa ba ang punla o ang sanga. Sa mga susunod na araw, nagpadala si Pope Leo XIII ng liham sa lahat ng obispo sa buong mundo. Hindi ito dekretal. Isa itong sulat kamay na pahayag ng layunin. Kung tayo ay magpapakalinaw, anya, ito ay hindi upang putulin, kundi upang gabayan. Ang pagkapapa ay hindi isang korona ng pagbabago, kundi tungkulin ng pananagutan. At ito ang aking pananagutan sa harap ng Diyos, sabihin muli ang matagal ng totoo, sa paraang hindi maaaring pagdudahan. At sa katahimikan ng gabi, habang ang mga ilaw ng Roma ay lumalabo, ang liwanag mula sa isang tanggapan sa Vatican ay nanatiling bukas. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagninilay. At doon, sa ilalim ng liwanag na iyon, si Pope Leo XIII ay sumulat ng isang linya sa kanyang journal. "Hindi ako tinawag upang pagaanin ang krus, kundi upang tiyakin na alam ng lahat kung bakit ito kailangang pasanin." Tanghaling tapat sa Roma. Unang araw ng Hunyo. Ang araw ay matalim ngunit magaan ang hangin, isang uri ng simoy na tila naghihintay ng isang bagay na hindi pa dumarating. Sa plaza ng San Pedro, libo-libong mga mananampalataya ang nagtipon, bitbit ang kani-kanilang mga bandila, rosaryo, mga papel na may tanong, panalangin, at pagdududa. Sa gilid ng crowd, isang batang babae ang nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Hawak niya ang maliit na bandila ng Vatican, at sa kanyang mata ay halata ang pag-aantay. Hindi niya alam kung bakit mahalaga ang araw na ito, ngunit dama niya na ang mga tao sa paligid ay naghahanda para sa isang hindi pangkaraniwang sandali. "Nasaan na siya?" tanong ng matanda sa kanyang tabi. "Siguro may bago na naman siyang babasagin," sagot ng isang lalaki sa likuran, sinundan ng tawa ng iba't ibang tono, nervy, bahagyang galit, bahagyang sarkastiko. Wala ni isang nota ng musika. Walang marching band. Walang pulso ng pagdiriwang. Sa halip, katahimikan. Katahimikan ng isang simbahan na parang humihinga ng mababaw habang hinihintay kung ito ba'y yayakap o muling susuntok. Biglang bumukas ang bintana sa itaas ng basilika. Lumitaw si Pope Leo XIII. Wala siyang kasama. Wala siyang kapa. Suot niya ang simpleng kasok,
ang kamay ay nakahawak sa isang maliit na folder. Mga kapatid, anya, ang tinig ay hindi umalingaw-ngaw, ngunit narinig ng lahat. Hindi niya tiningnan ang folder. Hindi niya agad binuksan ito. Sa halip, humakbang siya ng bahagya pasulong, at tumingin sa plaza na parang hindi ito dagat ng mga tao, kundi tahanan ng kanyang mga anak. Nagsasalita ako ngayon, anya, hindi lamang bilang kahalili ni Pedro, kundi bilang anak ng simbahan. At bilang nakababatang kapatid ng isang tao na nagpasa ng krus na ito bago ako. May gumalaw sa crowd. Ilang kamera ang bumaba. Isang reporter mula sa Argentina ang tumigil sa pagtipa. Ang pangalan ay hindi pa binabanggit, ngunit ang hangin ay malinaw na nagpapahiwatig kung sino ang kanyang tinutukoy. Hayaan niyong sabihin ko ito ng malinaw, dagdag niya, upang walang magkamali, pinarangalan ko si Pope Francis. Hindi palakpakan ang sumunod, kundi katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi kawalan ng tunog, kundi pagbitin ng hininga. Naglakad ako kasama niya. Nanalangin ako kasama niya. At nakita ko ang bigat ng pagiging papa sa kanyang puso. Ang bigat ng isang pastol na hindi tumalikod sa mga sugat ng mundo. Ang mga salita ay hindi depensa. Hindi rin ito pagsuway. Para itong pagbibigay ng yuko sa isang guro, habang tinatahak ang ibang landas, may respeto, ngunit may sariling direksyon. Pinaalalahanan niya tayong lahat, patuloy ni Leo, na ang simbahan ay dapat bumaba mula sa mga hagdan ng marmol, makinig sa mga sugatan, buksan ang mga pintuan, at hindi lamang maging matuwid kundi mahabagin. Tumigil siya. Tumingin sa kanyang folder. Marahang inilagay ito sa podium. At sa simpleng kilos ng pagdikit ng takip nito, nagsimulang magbago ang klima ng buong plaza. Ngayon, anya, ako'y magsasalita mula sa puso. Nagtaas ng mga telephoto lens ang mga photographer. Ngunit si Leo ay hindi naghahanap ng kamera. Naghahanap siya ng puso. Marami ang nagsasabi ngayon na tayo'y nahahati. May mga nag-aalala na ako raw ay nagtayo ng pader sa gitna ng simbahan. Ngunit tanungin ko kayo, ano ang mas matibay, isang pader na walang pintuan, o isang tahanan na walang pundasyon? Hinayaan niyang lumutang ang tanong. Sa kanyang mata, hindi ito retorika, kundi panawagan. Ang pagkakaisa, anya, ay hindi galing sa pagkakasundo. Galing ito sa katotohanan. Hindi mula sa makapangyarihang argumento, kundi mula sa mga ugat. Kapag tayo'y humiwalay sa mga ugat na ito, sa ngalan ng adaptasyon, hindi tayo lalago. Tayo ay mangangalat. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit hindi para basbasan. Itinuro niya ang isang direksyon, bahagyang pakaliwa, kung saan dati ay inilagay ang mga iba't ibang grupo ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa. May panahon, anya, na ang simbahan ay nangaral ng 5 magkakaibang ebanghelyo sa 5 magkakaibang syudad. Hindi iyon pagkakaiba-iba. Iyon ay disorientasyon. Mula sa bulsa, kinuha niya ang isang maliit na aklat, nakabalot sa balat. Itinaas ito. Sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, inaanyayahan ko kayo na huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa inyo, kundi na kayo ay magkaisa sa isang pag-isip at sa parehong paghatol. Ibinaba niya ang aklat. Hindi ito katigasan ng ulo, anya. Ito ay pagkakaisa sa pamamagitan ng kalinawan. Sa isang sulok ng plaza, isang bata ang biglang pumalakpak, nadala ng emosyon. Hindi sinaway ng kanyang ina. Sa halip, ngumiti siya, parang naunawaan ang gulo sa paligid sa simpleng kilos ng inosente. Sa mga nagsasabing ako ay naghahati ng simbahan, ani Leo, ang tinig ay mas mababa, mas personal, naririnig ko kayo. At hinihiling ko lang ito, basahin niyo ang sinabi ko, hindi ang sabi ng iba na sinabi ko. Nagpalitan ng tingin ang mga obispo sa loob ng basilika. Isa, tahimik na pumikit. Isa, tinignan ang kanyang mga kamay. Hindi ko isinara ang mga pinto, dagdag niya. Inaayos ko ang bisagra. Tila bumigat ang liwanag sa buong liwasan. Hindi dahil sa ulap kundi sa bigat ng pahayag. Ang tradisyon ay hindi hawla. Ito ay kumpas. Hindi ito hadlang. Ito ay gabay. Ang simbahan ay hindi itinayo para sa marmol at vestment. Ito ay ginawa para sa mga ina na masakit ang likod, mga bata na gutom ang mata, mga balo na lumuluhod sa madaling araw. Tinuro niya ang mga tao. Hindi bilang politiko, kundi bilang ama. At kung sinabihan ka na hindi ka welcome dito, anya, patawad. Bumalik ka. Sa crowd, isang matandang lalaki ang tumigil sa paglakad. Isang madre ang napatingin sa langit.
Isang kabataan ang tahimik na umiiyak. Kung nasaktan ka sa aming katahimikan, anya, nakikinig na ako. Walang palakpakan. Walang chant. Wala ring sigawan. Tanging isang sandaling tila bumagal ang oras. Ang simbahan ay may puso pa rin. Sa pagkakasabi niyang iyon, tumingin siya sa krusipihong nakaangat sa ibabaw ng basilika. Marahang ibinaba ang ulo. At sa ilalim ng araw ng Roma, hindi isang batas, hindi isang deklarasyon, kundi isang simpleng pagpapakumbaba ang nagtahi ng bagong panimula. Ang araw ay halos kasing init ng noong Angelus, ngunit kakaiba ang pakiramdam sa Vatican. Hindi ito pagod. Hindi rin ito gulo. Isa itong uri ng kabigatan na hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa katahimikan na naglalaman ng napakaraming tanong. Sa loob ng Sala Regia, nagtipon muli ang mga kardinal, obispo, at ilang piling kinatawan ng iba't ibang kongregasyon. Hindi ito pulong ng mga batas. Hindi rin ito synod. Ipinatawag ito ni Pope Leo XIII sa isang simpleng imbitasyon na may tatlong salita lamang, Unitas in Veritate, pagkakaisa sa katotohanan. Tahimik ang mga dumating. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tanong, bitbit ang mga reaksyon ng kanilang rehiyon, ang mga liham mula sa kanilang mga pari, at ang inay ng mundo sa labas. Ngunit pagpasok nila sa silid, sa ilalim ng mga mural ng kasaysayan ng simbahan, alam nilang hindi sila narito upang magsalita. Narito sila upang makinig. Pumasok si Pope Leo XIII mag-isa. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang maliit na aklat na balot ng madilim na balat, malambot na parang matagal nang ginagamit. Walang pangalan sa takip. Walang marka. Pero para sa mga sanay sa simbahan, agad nilang alam, iyon ay lumang tipan at bagong tipan, pinag-isa sa isang aklat na walang palamuti. Hindi siya tumingin agad sa mga dumalo. Tumayo siya sa gitna, marahang binuksan ang aklat at tumigil. Tila sinukat niya ang hangin. At saka siya nagsalita. Sinulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, anya, na tayo ay dapat magkaisa sa iisang espiritu, na may isang isipan, at magkasamang lumalaban para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Walang nagsulat. Wala ring nagtango. Lahat ay tila huminto. Ang mundo ngayon, patuloy niya, ay hindi kulang sa ingay. Kulang ito sa direksyon. Hindi ito uhaw sa opinyon. Uhaw ito sa ugat. Tumingin siya sa paligid. Hindi sa ibabaw ng ulo ng mga tao, kundi direkta sa kanilang mga mata. Sa huling mga taon, anya, nagkaroon tayo ng mabubuting intensyon. Sinubukan nating yakapin ang lahat. Buksan ang lahat ng pinto. At sa maraming paraan, tama yon. Ngunit may isang bagay tayong hindi inaasahang nawala, ang oryentasyon. Isang kardinal mula sa Latin America ang marahang umayos ng upo. Isang obispo mula sa Asya ang marahang isinara ang kanyang ballpen. Para bang pareho nilang nadama na hindi ito simpleng paalala, ito ay hamon. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkakapareho, wika ni Leo. Hindi tayo tinawag na maging kopya ng isa't isa. Ngunit tayo ay tinawag na umugat sa isang puno. Kapag nagsimulang magkaroon ng 5 doktrina sa 5 syudad, at sinasabi nating lahat ay isa pa rin, hindi na yon pagkakaisa. Iyon ay pagtatakip. Hinawakan niya muli ang aklat. Hindi niya ito itinataas bilang simbolo, kundi parang sinasandalang haligi. Ang simbahan ay may puso, anya, ngunit hindi ito maaaring itayo sa pakiramdam lamang. Ang puso ng simbahan ay may ritmo, at ang ritmo nito ay doktrina. Mula sa gilid, isang teologo na sumali sa sinod ng mga nakaraang taon ay bahagyang napayuko. Hindi dahil sa hiya, kundi parang may inamin sa sarili. Hindi ko sinasabi na tayo'y lumihis sa kasamaan, ani Pope Leo XIII. Ngunit minsan, sa takot na masaktan, sinimulan nating huwag magsalita ng malinaw. Pinaikot niya ang tingin sa mga upuan. Ang awa ay hindi kabaligtaran ng katotohanan. Ang awa ay ang paraan ng katotohanan upang maging tao. Muling tumigil ang kanyang tinig. Tila binibigyang espasyo ang bawat salita upang huminga sa puso ng bawat nakikinig. Ito ang ating sandali, anya, hindi upang ipagtanggol ang mga linya ng teolohiya, kundi upang balikan ang ugat nito. Bakit tayo narito? Para kanino tayo narito? At ano ang tunay nating ipinapamana sa susunod na henerasyon? Tahimik pa rin ang lahat. Walang papel ang nagalaw. Walang silyang gumalaw. Tanging mga mata na hindi kumukurap. Hindi lahat ng inaakala nating pag-unlad ay tunay na paglalim, dagdag niya. At hindi lahat ng pagbabago ay paglago.
Muling humawak si Leo sa aklat at dahan-dahang isinara ito. Tayong lahat ay may pananagutan. Ang mga obispo, ang mga pari, ang mga teologo. Hindi para gawing kaaya-aya ang pananampalataya, kundi upang panatilihing totoo ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na sulat. Pinulit mula sa isang simpleng papel. Binasa niya ito. Ito ay mula sa isang batang seminarista sa Congo. Ang sabi niya, "Holy Father, hindi ako sigurado kung naintindihan ko pa ang lahat ng naririnig ko sa simbahan. Pero alam ko na may Diyos. At kailangan ko siyang marinig mula sa inyong tinig." Itinaas ni Leo ang mata. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito. Walang palakpakan. Walang pagtindig. Ngunit may isang uri ng paggalaw sa espiritu ng silid. Isa itong uri ng katahimikan na hindi nagbabanta, kundi nagtuturo. Ang simbahan ay hindi kailangang maging popular upang maging tapat. Hindi nito kailangang sumabay sa bawat alon. Kailangan lamang nitong manatiling ang barkong dala ang krus, kahit pasalungat ang hangin. Pumihit siya mula sa podyum. Naglakad pabalik sa kanyang upuan. Pagkaupo niya, walang tumayo. Wala ring nagtangkang magkomento. Isang kardinal ang tahimik na humawak sa kanyang pectoral cross. Isang madre na nasa gilid ng gallery ang napatingin sa kisam sa mga imahe ng martyr. Isang laikong pinayagan sa loob ng pulong ay tahimik na umiiyak. Ang mga salita ni Pope Leo XIII ay hindi sumabog. Hindi rin ito pinatunog ng trompeta. Ngunit ito'y nanatili, kumapit, at parang usok ng insenso, dahan-dahang lumaganap sa bawat sulok. Sa kanyang opisina kinagabihan, binuksan muli ni Leo ang maliit na aklat na balot ng balat. Binasa niya ang parehong linya ni San Pablo. At saka siya nagsulat sa gilid ng pahina. Ang tunay na kapayapaan ay hindi sa katahimikan ng hindi pagkibo, kundi sa katiyakang hindi kailanman iwan ang ugat ng katotohanan. Ang araw ay halos palubog na sa Roma nang lumabas si Pope Leo XIII mula sa kanyang opisina, hindi patungo sa isa sa mga bulwagan ng kurya, kundi patungo sa isang hindi karaniwang lugar, ang harapan ng basilika. Hindi para sa liturhiya, hindi rin para sa pulong. Walang kamera. Walang nakapaskil na anunsyo. Walang palatandaan maliban sa isang simpleng bangko na inilagay malapit sa pinto ng simbahan, hindi para sa kanya, kundi para sa sinumang dumaan. Tumigil siya malapit sa haligi, pinanood ang mga tao sa liwasan. May mga turistang walang alam sa nangyayari, may mga paring tahimik na nagdarasal, may ilang madre na tila umuusal ng rosaryo, habang naglalakad sa gilid ng mga pader. Sa kanyang mukha, walang anyo ng sermon. Tanging pagninilay. Lumapit ang isang batang lalaki, bitbit ng kanyang ina. Tiningnan siya ni Leo, lumuhod ng kaunti upang mapantayan ang bata. Walang salita. Tanging ngiti. Pagkatapos, tumango siya sa ina, tumayo, at naglakad pabalik sa gitna ng hagdan. Mula roon, marahang nagsalita. Sa bawat isa sa inyo na nasabihan, hindi ka kabilang dito. Sa bawat isa na nasaktan sa katahimikan ng simbahan, sa malamig na titig, sa salitang hindi sinabi, at sa salitang sobra ang tindi ako'y nakikinig ngayon. Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang lumapit. Hindi sa takot, hindi rin sa pagkasabi. Para bang ang bawat hakbang ay tinutulak ng pag-asang matagal ng inilihim. Ang simbahan ay may mga pintuan. Minsan, masyado nating nabantayan ang mga ito. Minsan, hindi natin namalayang pinid na pala. Walang mikropono, pero bawat salita ay sumasalubong sa hangin na tila sinusuportahan ng langit mismo. Sa loob ng basilika, isang obispo na patagong dumalo ay napaupo sa isa sa mga bangko at tinakpan ang mukha, hindi sa kahihiyan, kundi sa paggunita. Ang doktrina ay hindi panangga upang itaboy, wika ni Leo. Ito ay ilaw upang ipakita ang daan pauwi. Sa kanyang paligid, unti-unting dumarami ang mga taong lumalapit, ilan sa kanila'y umiiyak, ilan ay nakatayo lamang, tahimik. Kung nasabihan kang hindi ka banal sapat, hindi ka karapat-dapat, hindi ka tanggap, o hindi ka kasali patawad. Hindi iyon ang tinig ng Diyos. Ang mga salita ay hindi binigkas bilang dekretong teolohikal. Ibinigkas ang mga ito na parang lihim na bulong ng isang ama sa anak na ayaw nang bumalik dahil sa takot. At sa ganoong paraan, ang lahat ng nakikinig ay parang naging bata sa kanyang harapan, hindi maliit, kundi mahalaga. Ang simbahan ay may mga alituntunin. Hindi ito hahanap ng sarili nito sa dilim. Ngunit ito ay may kamay din. At ang kamay nito ay dapat palaging bukas. Lumapit ang isang matandang babae, may daladalang lumang larawan ng isang asawa at anak.
Hindi siya nagsalita. Tumango lang si Leo at pinisil ang kanyang kamay. Sa pagbitaw niya, sinabi niya ng mahina, "Ikaw ay mahalaga." Pagkatapos, bumalik siya sa harap ng pinto ng simbahan. Tumigil. Tumingin dito na parang ito ay hindi piraso ng arkitektura, kundi mukha ng isang mahal sa buhay na matagal nang hindi nasilayan. Ang pintuang ito, anya, ay hindi akin. Hindi sa isang obispo. Hindi sa isang konseho. Hindi sa isang panahon. Ito ay sa kanya na dumaan sa saradong pinto ng kamatayan upang buksan ang buhay para sa ating lahat. Tumingin siya muli sa mga tao. Kung ikaw ay lumayo dahil sa kasalanan mo o sa kasalanan ng iba, bumalik ka. Kung ikaw ay hindi sigurado kung may lugar ka pa rito, bumalik ka. Kung nasaktan ka ng aming mga salita o ng aming pananahimik, bumalik ka. Sapagkat ito rin ay simbahan mo. Hindi kailanman sumigaw si Leo. Hindi rin siya gumamit ng retorika. Ngunit ang katahimikan pagkatapos ng kanyang bawat linya ay higit pa sa kahit anong palakpakan. Walang sumigaw ng "Ti Viva il Papa." Wala ring umindak sa saya. Ngunit ang plaza ay biglang tila isang kwarto ng panalangin. Ang simbahan, dagdag niya, ay hindi itinayo sa mga perpektong tao. Ito ay itinayo para sa mga naghahanap, para sa mga nadapa, para sa mga nais tumayo muli. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Hawak niya roon ang singsing ng mangingisda. Maingat niya itong hinubad at tiningnan. Ang singsing na ito ay simbolo ng otoridad. Ngunit higit doon, ito ay simbolo ng paglilingkod. Minsan, ang tunay na paglilingkod ay hindi nangangahulugang pagprotekta sa isang sistema, kundi pagbubukas ng pintuan kahit pagod na ang mga bisagra. Isinuot niyang muli ang singsing, tumingala sa langit, at sa isang huling hinga, sinabi, "Kung ikaw ay nagtatago pa rin sa dulo ng simbahan, sa likod ng huling pew, sa ilalim ng huling upuan ng pananampalataya mo, bumalik ka. Magsindi tayo muli ng kandila. Magsimula tayong muli. Hindi natin kailangang itanggi ang katotohanan para makapagpatawad. At hindi natin kailangang burahin ang kasalanan para mahalin ang makasalanan." Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang liwanag ay naging ginintuang kumot sa kanyang paligid. Isang buntis na babae sa crowd ang nakangiting umiiyak. Isang teenager na may suot na earphones ang tahimik na nagsindi ng kandila. At sa kalawakan ng Piazza San Pietro, si Pope Leo XVI ay tumingin muli sa mga pintuan ng simbahan. Maingat niyang binuksan ang isa. Wala siyang sinabi. Walang jestong malaki. Ngunit sa simpleng pagbukas ng pinto at pagpasok niya sa loob, tila inanyayahan niya ang mundo na sumunod. At sa gabing iyon, marami ang sumunod. Hindi dahil sa utos, kundi dahil naramdaman nilang sila ay inaanyayahan hindi para sa isang seremonya, kundi para sa tahanan. Mainit ang simoy ng araw sa Roma, ngunit may katahimikan sa plaza ng San Pedro na tila hindi dulot ng panahon, kundi ng isang bagay na mas malalim, isang paghinto, hindi ng kilos, kundi ng hininga. Isang uri ng paghawak sa sandali, ng paglalakad sa gilid ng kasaysayan. Sa loob ng Apostolic Palace, si Pope Leo XVI ay nakaupo sa kanyang mesa. Walang nakapaligid sa kanya, kundi isang lumang mapa ng mundo at isang maliit na krus na kahoy. Nasa harap niya ang huling bersyon ng dokumentong ilalabas sa pagtatapos ng kanyang unang yugto bilang Santo Papa. Sa unang pahina, walang branding pamagat. Tanging isang linya. Non-retro, non-ultra, sed ultius. Hindi pa atras. Hindi pa abante. Kundi mas malalim. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang obelisk sa gitna ng plaza, ang daan-daang mga tao sa ibaba, at ang mga bandilang dumarampi sa liwanag. Hindi niya pinanood sila bilang pinuno, kundi bilang tagapangalaga. Sa ibaba, naghihintay ang mga kardinal, mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa, mga kinatawan ng mga relihiyosong orden, at ilang laiko na pinili para sa okasyong ito. Hindi ito consistory. Hindi rin ito synod. Isa itong pulong na walang estruktura, ngunit may lalim. Paglabas ni Leo sa loggia, walang banda, walang mga trompeta. Tanging ang kanyang tinig at ang mga salita na galing hindi sa papel kundi sa puso. Ngayong araw, anya, hindi ako magbibigay ng bagong kautusan. Hindi ako magpapatibay ng bagong doktrina. Sa halip, nais kong ipinta ang isang anyo, hindi isang linya, kundi isang bilog. Tumingin siya sa paligid ng plaza, sa bilog na arkitektura ng kolonade ni Bernini. Ang bilog ay hindi humahati. Ang bilog ay yumayakap.
Sa puso ng tradisyon, hindi natin matatagpuan ang pader, matatagpuan natin ang pundasyon. Bumaba siya mula sa kanyang pwesto. Lumakad patungo sa gitna ng plaza, sa paanan ng obelisk. Marahang tumigil sa sentro. Pinagmasdan ang marmol sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang bato sa paligid. Ang misyon ko ay hindi ibalik ang simbahan sa isang panahon, anya, kundi ibalik ito sa lalim ng pinanggalingan nito. Sa crowd, isang pari mula sa Aleman ang napaiyak. Isang madre mula sa Ethiopia ang lumuhod. Isang estudyante mula sa Japan ang hinigpitan ang hawak sa kanyang Biblia. Maraming nagtanong sa akin, patuloy ni Leo, kung ako ba'y isang papa ng pagbabalik o isang papa ng pagputol. Ngunit ang sagot ay wala sa alinman. Ako'y isang tagapagtayo. Tahimik ang lahat. Ang simbahan ay hindi itinatayo mula sa pagtakbo. Itinatayo ito sa paghuhukay. At ang paghuhukay ay hindi trabaho ng mahina ang loob. Kinakailangan ito ng pananampalataya, pasensya, at tiyak na pag-ibig. Tumingin siya sa langit. Marahang isinara ang kanyang mga mata. Ang kalinawan ng pananampalataya ay hindi para ipagmalaki. Ito'y upang maipamana. Hindi upang ipagkait sa mga hindi pa handa, kundi upang itanim na parang binhi, kahit sa tuyong lupa. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki mula sa crowd, walang takot, walang alinlangan. Walang humarang. May hawak siyang maliit na bato. Iniabot ito kay Pope Leo XVI. Para sa simbahan, sabi ng bata. Kinuha ni Leo ang bato, tiningnan ito, at saka marahang ngumiti. Salamat. Sa ganito tayo nagsisimula. Tumalikod siya, hinarap ang mga kardinal, mga obispo, mga madre, mga laiko. Huwag kayong matakot sa lalim, anya. Sa lalim nandoon ang ugat. Doon din nagsisimula ang muling paglago. At sa bawat hakbang natin paalalim, mas lumalakas ang ating kapit. Umikot siya, inilagay ang bato sa paanan ng obelisk, at saka tumayo ng tuwid. Ang kasaysayan ng simbahan ay hindi tuloy-tuloy na pagsulong. Ito ay daloy, may alon, may pahinga, may paglubog upang muling lumitaw. Ngunit sa lahat ng ito, isa ang nananatili, ang katotohanan ay hindi naagnas. Tinignan niyang muli ang aklat na dala niya, ang parehong aklat na ginamit niya sa nakaraang pulong. Binuksan niya ito sa kalagitnaan, at binasa ang isang talata mula sa sulat ni Pablo. Itanim niyo sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ito'y may kapangyarihang magligtas. Isinara niya ito. At sa tinig na hindi nangangaral kundi nagtuturo, sinabi, kung tayo lalakad sa katotohanan, maglakad tayo ng magkasama. Huwag nating takutin ang isa't isa. Huwag nating hatulan ang hindi pa nauunawaan. Ngunit huwag rin nating hayaang matulog ang pananampalataya sa pangalan ng kabaitan lamang. Sa oras na yon, ang hangin ay tila tumigil. Walang galaw, walang ingay. Para bang bawat tao sa plaza ay naging bahagi ng isang sandaling banal. Hindi ako perpektong papa, anya, at hindi rin ito perpektong panahon. Ngunit ito ay ang panahong ibinigay sa akin. At sa panahong ito, ang tanging hangad ko ay ituro ang daan pauwi, pauwi sa pinanggalingan, pauwi sa ugat, pauwi sa puso ng pananampalataya. Naglakad siya pabalik, ngunit bago tuluyang pumasok sa basilika, huminto siya sa pintuan. Tumingin sa langit, parang may kinakausap na hindi nakikita. At kung bukas, isa man sa inyo ay magtanong kung saan patungo ang simbahan, anya, sabihin nyo, hindi pa atras. Hindi pa sulong. Kundi mas malalim. Tumalikod siya, at sa huling hakbang pabalik sa loob, isang kardinal ang bumulong sa katabi. Hindi niya binago ang kasaysayan pero binuksan niya ang pintuan nito. At sa araw na yon, sa ilalim ng mainit na araw ng Roma, isang bagong kabanata ang hindi isinulat ng tinta, kundi ng katapatan. Isang simbahan na hindi nagpatumba sa bagyo, kundi muling humukay ng pundasyon nito, sa tahimik, tiyak, at malalim na paraan. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.